Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Rocky Sabate. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi ka agad nagsalita si Han Sanchen, sa halip ay tumutok kay Peigo. Ito ang palaging lugar ni Peigo. Talagang hindi ito ang gusto ni Han Sanchen. Natural na masaya din si Peigo sa inasal ni Han Sanchen, bahagyang tumango at nakangiting sinabi, dahil mainit na iniimbitahan ang mga tao, kung ayos lang si Sanchen, hindi masakit na pumunta at tingnan. Nakangiti din si Han Sanchen, sabi ni Master Pei, kailangang sumunod si Han Sanchen. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mr. Chin at sinabing, "Salamat, Mr. Chin. You're welcome. Guest, sumama ka sa akin." Hindi nagmadaling sumunod si Han Sanchen, ngunit magalang na yumoko at gumawa ng imbitasyon kay Peigubi. Natigilan si Peigo at napangiti, 3,000, iimbitahan mo ba ako? Sa loob ng impluwensya ng pamilyang Pei, ang mundo ay malawak, at ito ay palaging ang pamilyang Pei. Bilang tunay na may-ari dito, isa ka ring mahalagang kaibigan ng Aaron kung may lugar na pupuntahan, paanong hindi ka imbitahin ng Aaron? Sabi ni Han Sanli, mas maganda ang mood ni Peigo. Binigyan niya ng sapat na mukha si Han Sanchen, at alam din ni Han Sanchen na hindi siya lumampas sa linya, ngunit itinaas ang kanyang posisyon sa tamang oras. Ang paggawa nito ay naging dignidad ni Peigo nang hindi nawawala kahit kaunti. Bueno, dahil nag-imbite ka ng Aaron, hayaan mo na ang pumunta sa isang lihim na lugar, kahit na ito ay isang dagat ng mga kutsilyo at apoy, si Pei ay hindi magdadalawang isip. Pagkatapos nito, agad na umiling si Peigo sa lahat ng kanyang mga tauhan at inutusan silang maghintay sa lugar, mag-isa, sinamahan si Han Sanchen at dalawang babae, at sinundan si Mr. Chin patungo sa loob. Mayroon talagang isang lihim na lugar sa pavilion ng Fengyi, na tinatawag na ipinagbabawal na Phoenix Pavilion. Sa pangkalahatan, ang panloob na bahagi ay ang pangunahing bahagi, at ang panlabas na bahagi ay ang pantulong na bahagi, na humahantong sa pinagmulan ng pangalan ng Fengyi Pavilion. Ang tinatawag na panloob na pagbabawal ng Phoenix, habang ang panlabas na bahagi ay umiiyak para sa pinsala sa bitag ng Phoenix. Pumasok si Mr. Chin sa lahat ng paraan at ipinaliwanag ang lahat ng paraan. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang bawal na Phoenix Pavilion. Nagpatuloy si G. Chin, sa orihinal, ang ipinagbabawal na Phoenix Pavilion ay inilaan upang maging isang espesyal na lugar para sa 3 bisita na may pinakamataas na pagkonsumo upang matamasa pagkatapos ng sentenaryo ng aming negosyo. Ngunit para kay Mr. Chin, ngayon ay dapat ang araw kung kailan nagsara at nawala ang Fengyi Pavilion, ngunit ito ay himalang nabuhay muli. Sa isang kahulugan, mas mabuting hindi na muling ipanganak sa sentenaryo, at wala nang mas mabuting paraan para makabayad. Ang bait ni Mr. Aaron. Gayunpaman, may kasabihan na ang mga bagay sa ipinagbabawal na Phoenix Pavilion ay kailangan ding gumastos ng pera. Si Chin lang ang namamahala, at may hindi mabilang na mga may-ari sa likod niya para magbigay ng pinansyal na suporta. Kaya, ngumiti si Han Sanchen at sinabing naiintindihan niya. Nang magsasalita na sana siya, sinabi na ni Peigo, basta may magandang napili si Sanchen, hindi problema ang pera. Nasa account ng pamilya ko Pei. Napangiti si Mr. Chin, naiintindihan ko. Biglang, isang grupo ng mga tao ang dumaan sa mga layer ng mga nakatagong kalsada, nag-explore hanggang sa ibaba mga 100 metro, at sa wakas ay huminto sa isang pader. Upang matiyak ang kaligtasan, automatikong papatayin ng mekanismo ang lahat ng kandila, madalas sa loob ng mga 30 segundo, mahinang sabi ni Mr. Chin. Tumango ang karamihan. Hindi alam ni Mr. Chin kung saan niya naabot at nahawakan ang anuman.
Biglang namatay ang apoy sa nakapalibot na mga pader, at pagkatapos ay may dumadagandong na tunog sa paligid. Parang gumagalaw gumagalaw ang pader. Si Ivory ay tahimik na nag-isip ng mga 30 segundo. Tiyak na, pagkatapos ng oras, ang mga kandila ay muling nagsindi sa oras. Gayunpaman, bagamat pader pa rin ang pader na nasa harapan namin, kung pagmamasdan mong mabuti, makikita mo na medyo iba ang pader. Hindi ko masasabi ng eksakto kung ano ang naiiba, ngunit ito ay talagang makapagbibigay sa iyo ng ganitong pakiramdam. Napangiti si Mr. Chin at muling yumuko. Hindi niya alam kung anong mekanismo ang pipindutin. Ilang sandali pa, ang pader na mahigit 1 metro ay biglang naglaho, nag-iwan ng malukong espasyo. 4. Pakiusap. Yumuko si Mr. Chin nang may paggalang. Nagkatinginan ng 4 at sunod-sunod na pumasok sa recess. Hindi malaki ang espasyo sa recess. Hindi siksikan ang 5 taong nakatayo dito, ngunit tiyak na hindi ito sagana. Matapos tumayo at magpakatatag ang 5 tao, muling isinara ang pader. Pagkatapos, kung nasaan ang 5 tao, nagsimula silang kumilos ng mabagal. Agad na naunawaan ni Han Sanchen na para itong tunnel na bumukas sa dingding, at ang malukong bagay na kanilang kinatatayuan ay parang turbos sa koridor. Sa pag-iisip nito, tahimik na naghintay si Han Sanchen. Matapos maglakbay ng halos 1 minuto, dahan-dahan itong huminto, at pagkatapos ay dahan-daang bumukas muli ang pader sa likod nila. At nang bumukas ang pader, bumungad sa harap ng lahat ang isang espasyo kung saan nahuhulog ang mga tao. Nakita mo na ba ang treasure pavilion ng fairy sa Wonderland? Sa katunayan, ito ay totoo dito sa ilang lawak. May mga pagsabog ng mahiwagang ilaw sa isang malaking bilang ng mga kayamanan. Kapag sila ay organisado at intersected, sila ay nagdadala ng isang mahusay na pakiramdam ng immortalidad dito. Ang pag-amoy lang ng hangin dito ay nakaka-relax at nakakapresko ang mga tao. Mayroong libu-libong mga kayamanan na kinakalakal sa Fengyi Pavilion araw-araw, at natural na mayroong maraming mga kayamanan tulad ng buhok ng baka. Ang mga kayamanang ito ay mabuti at masama, at kailangang ice cream. Gayunpaman, sadyang gagamitin ni Chin ang ilan sa mga pinakamahusay na kayamanan upang manatili, itago ang mga ito, at ilagay ang mga ito sa ipinagbabawal na Feng Pavilion. Mr. Han, Mr. Pei, at 2 kilalang babae, si Mr. Chin ay hindi magsasalita ng marami, para hindi maistorbo ang mood mo sa pagpili ng mga kayamanan. Please, gumawa ng paraan si Mr. Chin para makapasok ang 4 na bisita at manood ng mag-isa. Bumaba si Han Sani mula sa recess at dumiretso sa stone platform sa gitna. Ang platapormang bato ay halos 1 metro ang taas, at isang puting kumikinang na perlas ang inilalagay sa itaas. Bagamat natatakpan ito ng isang transparent na takip, hindi pa rin ito kayang takpan ang jade nito na parang dalisay at nakasisilaw na puting liwanag. Ito ang Han White Pearl. Sumunod si Mr. Chin at mahinang nagpaliwanag. Han Bai Tianzo. Kumunot ang noo ni Han Sanchen. Ang pangalan na ito ay hindi naririnig. Mabagal ding lumakad si Peigo. Ayon sa kanyang lumang kabisera, hindi pa niya narinig ang pangalang ito. Hindi niya maiwasang magtaka at magtanong, ano si Han Bai Tianzo? Hehe, it's my name. In fact, I don't know what it is. Pero nang matanggap ko ang mga paninda noong araw na iyon, nakita ni Chin na pambihira iyon, kaya nanatili siya. Sinabi ni Chin, pagkatapos noong pinag-aralan ko ito ng privado, nakita ko itong mas kakaiba, kaya pinangalanan ko ito at inilagay sa pavilion. Ang mga bagay ay talagang magagandang bagay. Tumango si Peigo, huwag mong tanungin kung ano ito, tingnan mo lang ang hitsura nito, makikita mo na ito ay isang mahinang banal na liwanag, na hindi naman isang ordinaryong bagay. Si Han Sanchen ay natural na sumang-ayon sa pananaw ni Peigo. Ngunit ang kakaiba ay bagamat ang bagay na ito ay tila puno ng mahiwagang ilaw, ito ay tila isang puting bato sa labas. Ang texture nito ay napakahirap. Ito ay mas mukhang isang bato kaysa sa isang butil o ilang uri ng tableta. Interesado si Han Sanchen, kaya kinuha niya ang butil at pinagmasdan itong mabuti. Sayang nga lang at wala siyang meridian ngayon. Kung hindi, gusto niya talagang magpakawala ng hininga at tingnang mabuti. Ngumiti si Peigo, tinapik si Han Sanchen sa balikat at sinabing, alam ko kung ano ang iniisip mo, kapatid,
ngunit masasabi kong malinaw na nakita ko ang loob ng batong ito sa pamamagitan ng aking panloob na paghinga. Oh, tanong ni Han Sanchen. Hehe, walang espesyal sa loob, kahit mediocre. Umiling si Peigo at sinabing, ang loob ay isang istruktura ng bato, at walang hininga ang natukoy. Iyan ay kakaiba, dahil walang hininga sa loob, saan nanggagaling ang banal na liwanag sa labas ngayon? Nag-alinlangan si Han Sanchen. Hindi ko alam, baka ang mismong material ng bato ay makakapagdulot ng divine light. Umiling si Peigo, ngunit gayon paman, mula ngayon, mas malamang na ang bato ay walang hitsura. Tumanggo si Han Sanchen. Alam din niya ang cultivation ni Peigo. Naturally, alam niya na sa pangkalahatan ay peke ang mga bagay na nakita niya. Ngunit kahit papaano, palaging iba ang nararamdaman ni Han Sanchen tungkol dito. Siguro mas marami akong ginawang mga bato noong ginagawa ko ang 5 elementong bato ng Diyos, kaya hindi maiwasang magkaroon ako ng iba't ibang damdamin para sa mga batong ito. Wala kaming gaanong pera, at hindi mura ang mga bagay dito. Bagamat sinabi ng may-ari ng pamilyang Pei na magbabayad ang pamilyang Pei, hindi naman kami masyadong malalayo. Kung tutuusin, malaki ang gastos. Malumanay na pinaalalahanan ni Su Yingxia si Han Chen daw. Narinig ni Han Sanchen ang tunog, bahagyang natigilan, tumanggo. Bagamat sapat na ang kayamanan ng 4 na dragon, hindi napigilan ni Han Sanchen ang paggamit nito, at ang lumang pundasyong iyon ay halos wala na. Ang mga salita ni Ivory ay hindi makatwiran. Sa pag-iisip nito, si Han Sanchen, kahit na medyo nag-aatubili siya, ay kailangang tanggapin ang katotohanan ng walang magawa at ibinaling ang kanyang mga mata sa ibang lugar. Let's go and see something related to Dan medicine. Si Han Sanchen, kasama ang 2 babae, ay dahan-daang lumipat sa ibang lugar sa malapit. Gayunpaman, hindi niya alam, at maging sina Peigo at Mr. Shin ay hindi napansin na may biglang lumabas sa katawan ni Han Sanchen sa oras na ito, at pagkatapos ay mabilis na lumipad patungo sa puting bato. Walang nakapansin, mabagal pa rin ang paglalakad ng grupo patungo sa pwesto ng tableta. At sa wakas ay tumigil sa harap ng ilang mga table tasks. Ilang taong pipiliin mo akong piliin, pabulong. At ang bagay na iyon ay umakyat sa harap ng white marble bead sa oras na ito. Kung titingnang mabuti ni Han Sanchen, dapat niyang makita na ang bagay na ito ay walang iba, ito ay isang maliit na itim na patpat na nalunod sa mahabang panahon. Sa oras na ito, lumipad ito patungo sa katawan ng puting marmol na butil, paikot-ikot ang katawan na parang ahas, na parang nakatitig o nagmamasid. Ilang sandali pa, bigla nitong binalot ang katawan sa puting marmol na gagamba. Sa pagkakataong ito ay parang isang mahabang dragon na nakabalot sa isang butil, at isang dragon na nakabalot sa isang itlog. Ito ay medyo kakaiba. 3. Bakit hindi mo bilhin itong binding herb? Binding herb ay angkop sa libu-libong gamot at sakit. Mainam din itong bilhin bilang gabay sa gamot. Si Ivory ay may hawak na damo at mahinang nagtanong. Tumanggo si Han Sanchen at gusto lang itong abutin, ngunit bigla siyang nakarinig ng biglang buzz sa kanyang likuran. Subconsciously, lumingon siya sa likod, ngunit nakita niya ang puting marble beads na naiwan lang sa likod niya. Sa oras na ito, ang puting ilaw ay sumabog. Ganito si Han Sanchen, at sinundan siya ng lahat ng tao. Nang makita nila ang mga kakaibang bagay sa likuran nila, hindi nila maiwasang mapatulala. Halatang maganda lang ito, pero paano sa isang kisap mata, biglang nagbago ang butil sa likod. Boom! Ang isa pang malaking pagsabog ay tumunog, at ang pinong puting marmol na butil ay biglang sumabog, at ang malaking kabuuan ay nahati sa hindi mabilang na mga pira-piraso, galit na nakakalat sa paligid. Mag-ingat ka, sumigaw si Peigo, pinrotektahan sa harap ng lahat, at direktang naglabas ng enerhiya sa kanyang kamay para harangin sa harap ng lahat. Gayunpaman, kahit na ang pagsabog aftershock ay nagkakalat, ito ay lubos na nakakagulat na ito ay tila may isang distansya. Sa madaling salita, ang pagsabog ay naganap lamang sa loob ng 2 metrong hanay na nakasentro sa butil ng marmol, na para bang ito ay tinalian ng isang bagay. 3,000, ano sa tingin mo? Biglang itinuro ni Ivory ang tuktok ng sentro ng pagsabog at gulat na sinabi. Ayon sa mga mata ni Ivory, sa tuktok ng pagsabog ng puting marmol na butil, isang itim na patpat ang lumilipad sa itaas,
at lahat ng mga fragment ng pagsabog at mga streamer na ginawa ng pagsabog ay dahan-daang nagtitipon patungo dito. Ang buong eksena ay parang isang itim na dragon na nagsisiksikan sa tubig, na parehong nakapagtataka at nakakamangha. Shit, di ba maliit na itim na stick yan? Ngunit para kay Han Sanchen, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung gaano kaganda ang eksena, ngunit kung gaano kakaiba at kalokohan ang bida. Nagmamadaling binuksan ni Han Sanchen ang kanyang storage ring, at ang buong tao ay agad na bamuka ang kanyang bibig sa pagkagulat. Ang kanyang ina, ang maliit na itim na patpat ay talagang wala dito. Pero hindi dapat, ang kanyang storage ring ay natural na mabubuksan at maisara ng mag-isa. Paano siya makakalabas dito nang walang sariling utos? Parang, kapag nilock mo ang mga bagay sa iyong safe gamit ang password, ang mga bagay sa loob nito ay kusang lalabas. What the fuck? Tirik ang mga mata ni Han Sanchen, ngunit sa pag-iisip, tila naunawaan ni Han Sanchen kung bakit hindi naapektuhan ng kanyang storage ring ang maliit na itim na stick. This guy is not in the 3 realms or the 5 elements, kaya parang natural na hindi siya apektado ng mga ordinaryong bagay. Freedom to come and go, parang naiintindihan. Gayunpaman, malinaw na tinulungan ng taong ito ang kanyang sarili noong nakaraang pagkakataon. Siya ay malubhang napinsala at ganap na tahimik sa loob ng mahabang panahon. Bakit ngayon lang siya naubusan? Isa pa, pinasabog nito ang butil ng marmol, para saan ito? Sa pag-iisip nito, bahagyang hinaranggan ni Han Sanchen si Peigo, na nagpo-protekta sa harapan, at mahinang sinabi, Master Pei, huwag kang kabahan. Mukhang ako ang dahilan ng kaguluhan. Yung gamit mo. Natural na natagpuan din ni Peigo ang itim na mahabang bagay sa tuktok ng pagsabog, at hindi niya maiwasang magtaka. Tumanggo si Han Sanchen, tama na. Pagkatapos, humakbang siya sa harapan ng grupo, tumingin sa maliit na itim na stick, at sinubukang lapitan ito ng hakbang-hakbang, ngunit sa kalagitnaan, biglang huminto si Han Sanchen. Dahil sa mga oras na ito, ang lugar kung saan sumabog ang butil ng marmol ay biglang tila nagsimulang maging lubhang abnormal. Oh, ayan, may mas kakaibang biglang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!